At nandito nga tayo, nagbabalik sa Artex Compound. The Artex Compound. The Artex Compound. Artex Compound. This place is being considered as the water world of the Philippines. Itong pinakamagandang lugar sa Panghulo. Ito, Tumataas po yung tubig. The Artex. tatandaan ko 3 years ago na yung huli kami, naging masaya kami na nakaapa kami na ulit ng semento. Paano kung ang bahay mo ay hindi nakatayo sa lupa? Paano kung tuwing gigising ka at dudungaw sa bintana, puro tubig at mga bangka nilang makikita mo? Ano kaya ang magiging buhay mo sa isang lugar na nakatago sa gulugod ng kamay nilaan? Normal na lang ganitong klase ng pamumuhay. Isang komunidad na napapalibutan ng tubig. Maaring nakalimutan na ito ng mga tao sa labas o maging ng gobyerno. Pero para sa mga taong nakatira rito, hindi ito basta isang lugar lang. Ito ang kanilang tahanan na sa kabila ng mga hamon at pangamba sa kanilang paninirahan, patuloy nilang ipinaglalaban ang karapatan nilang manatili rito kasama ang kanilang mga pamilya, mga laala at buhay na matagal nang nakaugat sa komunidad na ito. Kaya ngayong araw, susubukan naming mamuhay kasama sila ng 24 oras. Lilibutin namin ang buong komunidad, may kilala ang mga taong tinatawag itong tahanan at hahanapin ang mga kwentong palutang-lutang sa lugar na ito. Ito ang Artex Compound. Tomorrow is gonna be another day. So, papalakpak ako. Magbabago na lahat. In 3, 2, 1. Morning guys, nagising na ako. Wala namang lamok guys. Sinabayan kami na maraming lamok pero parang naligtas kami ng mga electric pan dito ni Kuya Ren. Pagkagising namin ni Spark, bandang alas 8 ng umaga, sinamahan muna namin si Kuya Raymond sa pag-check sa isa pang tangke ng tubig na hindi namin naipakita kahapon. Ganito pala ang normal na routine niya sa bawat araw para masigurong may rasyon ng tubig sa lugar nila. Dati daw dito may court, may asa. Basta Pero, pagka masa-search tingnan nyo. makikita nyo naman. Yun yung sa tangke. Sige po, sige po. Paano po kayo dadaan? Opo. Okay lang. Medyo na lang po kayo. Kada kailan niyo po pinupuntahan to? Araw-araw, Araw-araw rin. lubok na yung bangka. Habang pinagmamasdan namin ang ginagawa ni Kuya Raymond, napansin din namin na medyo napabayaan na ang parting ito ng compound. Pero kahit medyo maraming basura, araw-araw pa rin itong sinasikap na puntahan ni Kuya Raymond. I-check niya sa umaga at i-check niya pa uli bandang hapon. Na-curious tuloy kami ni Spark kung paano nga ba ang sistema nila rito tuwing tag-ulan dahil rainy season na at hindi pa rin nasusolusyonan ang mga kagaguhan sa flood control project ng gobyerno. Paano kaya nila nasusurvive ang ganitong panahon? Ano po mangyayari ngayong rainy season na? Paano kayo naghahanda pag rainy season? Ganun pa rin naman, sanay. Talagang kung tumaas yung baha, evacuate. Hindi naman, hindi na rin nag-evacuate dito. Oh, wala pa namang parang nadidisgrasya dito. Wala pa. Galing nyo naman. Kahit gaano kahirap, nandito pa rin sila. Mga nakaraang taon, namamangka, namamasada pa nga kami. Pero saglitan lang yun, mabilisan lang kasi bumababa yun. Okay. So mabilis rin bumaba. Pero dito, Isang araw. pero ito, kumbaga hanggang dito na to. Hanggang dyan talaga siya. Umangat pa yung tubig dito, hindi na. Kasi may ano na rin, may leak na rin, di ba? Tulad nito, taas ang tubig. Oh. So tumataas pa rin talaga. Hindi. Hindi, Tagula na siya. paano ho yan pag tumataas pa ng tumataas yung tubig? Level naman siya. Nababawasan pa rin. So kumbaga hanggang dito na lang talaga. Pagkabalik namin, nagsimula na kaming mag-ayos at maligo ni Spark dahil matatapos na din ang challenge. Nang bigla na lang tumawag sa amin si Shanel. Good morning! Mga idols! Masipag tayo tol, mga nag-shoot tayo tol. Nasa kabilang parte ako ng Pilipinas. Ngayon, nasa kabilang parte din ngayon ng Pilipinas. Nasaan ka ngayon? Dito na ako sa Santa Rosa, Laguna. Sa restaurant ni Alden Richards. Wow! Alden, baka naman. Pare, speaking of good morning, nag-breakfast na ba kayo tol? Siyempre hindi Hindi pa pa. nga eh, katatapos na namin maligo eh. Okay. Kumusta naman tulog nyo? Okay naman. Ito kasi mga idol, since minadyan kayo, nagpapaka Martir. mga masipag ito lang, mga masipang binibigyan ng reward. Wow! May pa-reward si Idol! ano yun? Libre mo na kami. Hindi, Gogi. Hindi, porno ng the future to, boss. Libre mo nga kami ng breakfast. Papadeliver ako, tol. Ragi, papag-grab siya. Pwede ba grab dito? Oo, kaya yan. Tingnan natin. Ilan kayo? Apat. Apat. Apat.
I'm sa inyo, pre. Papunta na. Grab boat is on the way. Anong pagkain yun? Siyempre. Surprise. Surprise! Sige pre, thank you. Salamat ba? Ingat ka dyan, ingat. Bye-bye. Thank you pre, love you. Bibigyan pa tayo ng pa-breakfast ni Boss Shanner. Oh, bossing natin yan. Magpapagrab po. Grab boat. Paano kaya yun? Time check, 8:47 in the morning. Heat check, tingnan nyo. WTF Mert. Hey. Bumili na kayo. At dahil paubos na rin ang oras namin dito, habang hinihintay ang pagkain ng galing kay Shanner, napagdesisyonan naming libutin ulit ni Spark ang compound para sa livestream niya sa community. At habang nililibot namin ito, may nakilala kaming isang lola. Pinayagan niya kami sumakay sa kanya at nakipagkwentuhan na rin kami para lalo pa naming malaman kung paano namumuhay ang mga bangkera dito sa compound. Gaya di may sistema pala na yung pagbabangka nyo rito. Kaya minsan nga, ano kami, debate yan. Yung nasa inuunahan. Magkano normally na kinikita nyo kada araw? Minsan, 100. Minsan wala pa. Ilan taon na po ba kayo? 17. Sobrang lakas nyo pa, Nay. Nagbabangka pa kayo, Nay. Kayo lang po ba dito, Nay? O kasama nyo pamilya nyo? Kasama ko. May asawa ko. Ilan taon na po ba kayo nakatira rito? Hindi kita 50. 50 years. Maganda to noon eh. Hindi ko akalain na magkakaganito to. Anong gusto nyo, Nay? Yung ngayon o yung noon? Yung pamumuhay noon o yung pamumuhay ngayon? Yung noon pa din. Yung iba po, di ba, sabi nila ayaw na nila mawala yung tubig dito kasi panghanap buhay na raw nila. Pwede ba yung kung gusto nung mayari? Patambakan to. Alisin kami. Ano to kasi private? Inilalaban nyo po yung titulo po, no? Ang galing din, para kay nanay, kahit hanap buhay niya ang pagbabangka, hindi siya tutol sa pagkawala ng tubig dito. Pero mukhang malabo na rin daw itong mangyari. Dito na rin namin itinanong kung gaano nga ba kalalim ang tubig sa compound. Hindi naman pare-parehas. Hindi may malalim, may mababa. Kasi noon, nabutan, nung pagpunta ko dito, 1970. Tapos may ano dito, taon-taon, nung may liga. Masaya to. Yung mayari nito pag December, namimigay ng bangus. Saan po galing yung bangus? Yung sa palaisdaan po. Oo, may palaisdaan sa Ngayon po, ano na po pinaka-paborito nyo po rito sa lugar nyo? Pag may palaro dito, fiesta. Kasi may bangka racing. Ngayon hindi na, kasi ayaw na ng asawa ko, baka raw ako mamaya. Sino po yung mga nananalo po? Talagang panlaban po rito, pambarangay, Hindi, wala naman. Basta sasali ka. Tuwing kailan po yun? Second week ng May. Second week ng May. Noon, walang kwan dito kasi wala pang kwan, wala pang basketball court. Ngayon meron na po na pagpundar na basketball court. Ang nagbansag noon, Venice of the Philippines raw. Anong pinaka-pangarap nyo ngayon dito, Nay? Dahil sa tahol ng mga aso, hindi na masyadong marinig ang boses ni nanay about sa kanyang pangarap. Pero para sa kanya, tanging pangarap lang niya ay para sa kanyang mga apo. At despite na ganito ang pamumuhay nila dito, hinahangad niya na makapagtapos sila ng pag-aaral at maging successful sa buhay. Pagkatapos namin makausap si nanay, bumalik kami kay Kuya Raymond. Nagpatuloy naman si Spark sa pagla-livestream nang biglang tumawag na ang grab boat. Hello po. Delivery po, sir. Saan po kayo, kuya? Hindi ka na po sa may location. Sa may Artex compound po. Hanapin niya po si Kuya Raymond Lapus. Tapos hintayin po namin kayo, okay? Sige po, ingat po kayo Love you. Love you. So yun guys, nakakatawa yung magde-deliver sa amin ng Grab. Parang nag-aalangan siya na pumunta dito kasi siguro first time niya lang na na may gantong klaseng delivery. Siguro natatakot siya. Tingnan natin kung ano mangyari. Ayun yung grab food natin, pre. Grab boat, guys! Grab food, pre. Guys, ito na yung grab delivery natin, guys. Padala ni Boss Shanner. Yes. Kuya, ano masabi mo? First time? First time? First time, no? Ulat, hindi ko alam, ganito pala. Hindi ka ba natakot? Natakot ka ba? Hindi naman, sir. Hindi naman. Inisip mo lang, paano kaya pupunta? Paano kaya pupunta nga, sir eh? Bakit wala akong bangka? Akala ko, sari-sariling bangka. Yung pala may bayad pala yung bangka. Basta kuya, nakarating ka dito. Thank you, sir. Grab boat. Nagulat ako sa note. Na bangka? Opo, sir. Bangka. I think first time ko na makapag-deliver dito, sir. Hindi ko alam ganito pala. Oo, sir. Unang beses pa lang. Pero alam mo tong lugar na to na nag-exist? Opo, sir. Alam ko yung lugar pero hindi ko alam yung Na may ganto. Na may tubig pala. Ito lang yung nag-iisang gantong barangay sa buong Metro Manila. Maraming nakaka-discover, maraming natutuwa rin. Thank you ya. Idol. Okay lang makita kayo Guys, kain tayo. Thank you Shanner Thank you, sir. Thank you Salamat. sa food. Pagdating ng pagkain namin, agad na namin itong pinagsaluhan para makakain kami ng agahan. Kaya Shanner,
Salamat, isa kang tunay na Papi Chulo. Alright guys, kakatapos lang namin mag-breakfast. Kita nyo. Oras natin ngayon ay 10:36. Yes sir. Sakto, katatapos lang namin ng challenge. Yes, Tapos sir. na yung 24 hours night. Tapos na namin yung 24 hours night. Si nanay dito. Yes. Ano man sabi mo, Nay? Exciting yung ginagawa ninyo. Ang ganda-ganda. Sana ma-appreciate nyo rin kayo nanonood kung ano meron dito sa Artex Compound and na-inform rin kayo na may gantong klaseng lugar dito. Kung gusto nyo bisitahin nyo dito. Okay naman sa kanila na may bisita. 24 hours. Let's go! Dito na nga nagtatapos ang 24 oras na stay namin dito sa Artex Compound. Pero bago kami tuluyang umalis, nagpaalam at nagpasalamat muna kami ng gusto kay Kuya Raymond. Alright guys, the 24-hour challenge is done and sobrang fruitful nandito kami. Dami namin natutunan rin. And gusto rin namin magpasalamat kay Kuya Raymond na pinatuloy kami dito sa bahay niya. Hindi kami naka-experience ng lamok. Sabi nila marami daw lamok pero wala sa bahay ni Kuya Raymond. Salamat Kuya Raymond sana makabalik kami dito ulit. Thank you. Bilang pag-alis namin kay Raymond, bibigyan namin ng isang regalo. Ito ay Crown Hat. Ooh. Sa mga product na binibenta namin sa With the Future. Pakita mo nga pala. 100 items lang yan sa buong mundo. Maraming salamat kay Raymond. Thank you. And meron kami konting pasasalamat para sa pagpapatuloy kay Raymond. Maraming salamat. Salamat. Siyempre. Pagbibigay sa amin ng espasyo at ng pagkakataon na maikwento yung kwento ninyo. Kung sino man yung nanonood at kung gusto nyo rin tumulong dito sa community, maglalagay kami sa description box kung saan kayo pwede tumulong. Paki-message na lamang sila at doon nyo ipadala yung mga tulong na gusto nyo ibigay. Tsaka bumisita rin kayo dito. Bumisita rin kayo para... Tingnan nyo. Time to go, Salamat friends. kay Raymond, Thank you. Thank you. Salamat. Good luck sa ano nyo, sa pagpa-vlog nyo ha. Galingan nyo. Thank you, Kuya. Marami pang mararating. Pagkatapos namin magpasalamat kay Kuya Raymond, nagpahatid na kami palabas ng compound para makauwi na. Pero bago yon, kailangan muna namin gawin ang pinakauling misyon namin. So ngayon guys, papunta kami ngayon sa pagbili ng yero. Kasi sa mga gusto pumunta sa Artex at mag-shoot, kailangan kasi pag pumunta ka doon, magdo-donate ka. Hindi sila nangingi ng pera pero donation para sa ginagawa nila sa community. So ang request nila sa akin ay yero. Supposedly itong project na to, produce sana siya sa isang foreign content creator, si Justin ng Traveling Sauce. Pero dahil may scheduling conflict kami, sabi niya sa akin, bumili ka na lang ng mga yero, ibigay mo na yan doon sa community, okay na sa akin. So ang ginawa ko, nanta ko na lang yung With the Future Boys para kami na lang yung magpatuloy ng kwento na ginawa ko para sa kanya. And with that, natapos na namin ang aming 4 main objectives para sa lugar na ito. Sa loob ng 24 oras, natapos namin ang challenge. Pero para sa mga nakatira rito, wala namang timer ang buhay. May batang papasok, may bangkang aalis, may patuloy na magluluto at maglalaba. Pero bukas, gising ulit sila. Ganoon din sa mga susunod na araw pa. Hindi para hanapin ang isang challenge, kundi para ipagpatuloy ang buhay sa lugar na matagal na nilang tinatawag na tahanan. Siguro, iyon naman talaga ang pinakamalagang natutunan namin dito sa Artex. Hindi lahat ng tahanan ay dapat nakatayo sa lupa, pero ang bawat tahanan ay itinayo ng mga taong piniling manatili kahit unti-unti nang nagbabago ang mundong nakapaligid sa kanila.